Good morning mga mi and welcome sa part 3 ng aking kitchen makeover. So ito na yung current na itsura ng aming kitchen. Then by the way, naglinis na ako sa ibang parte ng aming kitchen para hindi naman masyado mahaba itong aking video. So ayan yung before na itsura ng aming kitchen. Kaya abangan ninyo at samahan ninyo ako na ayusin uli itong aming kitchen. Let's go! So magsimula na tayo at ayan na nga, pinalitan ko na ng design yung nakalagay dito sa may pintana namin para lang magkaroon siya ng ibang itsura. Ayan, dito sinimulan ko nang tanggalin isa-isa yung mga nakalagay dyan dahil balak kong ibahin din yung itsura dito. Although yan pa rin naman yung mga ilalagay ko, gusto ko lang magkaroon ng panibagong mukha para naman fresh ulit sa aking mata. Hindi nyo natatanong, isa sa therapeutic para sa akin yung maglinis at magayos ng bahay. Ito talaga yung nagpapagaan ng loob ko at gustong gusto ko kasi na nakikita na maayos yung paligid ko dahil nakakapag-isip ako ng maayos. Dahil matagal kong hindi nalinis to, sobrang dami at dikit na talaga yung alikabok dito kaya todo kuskus talaga ako dito mga mi. And by the way mga mi, retasong kahoy nga lang pala ito, hindi ko na siya tinapon kasi nang hinayang ako. Sabi ko magagamit ko pa to sa kusina. And ayun na nga, ginamit ko na siya dahil pinaglagyan ko ng iba't ibang mga decor dito sa kusina, which is sobrang nagustuhan ko talaga. Kasi katulad niyan, nabigyan ko ulit ng panibagong buhay at itsura yung aming kusina. At ayun na nga, sinimulan ko na maglagay ng mga decor na gusto kong ilagay dito sa divider na to. At nilagay ko pala all woods dun sa taas na parte ng divider kasi mas gusto ko at mas fresh kasi talaga siya tignan mga mi. Kung papapansin nyo mamaya, iba talaga yung ambience na binibigay niya. So dito sa pangalawang layer, nilagay ko yung mga kupita or yung mga wine glass. And by the way, binago ko pa rin yung itsura nito. So mamaya makikita nyo kung ano yung final na itsura ng parting ito. At ito ang isusunod natin dahil kung makikita nyo ang gulo nitong open kitchen cabinet namin. Sobrang halo-halo na yung nakalagay dyan kaya naman dito talaga ako nag-focus ng masyado. Tumagal ako dito sa pagkukuskus doon sa kahoy mismo kasi nagmantsa na yung mga toyo, suka, patis dahil nga ang tagal kong hindi nalinis itong kitchen namin. Nilipat-lipat ko nga din pala ng pwesto yung mga baso, mga plato na nakalagay dito para naman hindi masyadong crowded. Sinabay ko na din yung pagdideclutter sa mga bagay na hindi naman na talaga kailangan dito sa aming kusina. As much as possible, mas gusto ko talaga na konti lang yung gamit sa kusina. Pero kahit na anong gawing pong pagbabawas ng gamit, parang ang dami pa rin nila mga mi. And finally, after ilang oras ng pagkukuskus dito sa aming kitchen cabinet, ayan, sinimulan ko na ibalik yung mga gamit. Hindi ko na masyadong nakunan yung iba kasi nalubat na talaga ako. Dahil matagal nga akong hindi nakapag-ayos dito, pati yung mga bottle condiments namin, hindi ko na nalagyan. So, nag-decide na ako na mag-refill ng mga condiments namin ngayon. And first time ko ring itry itong select product and so far nagustuhan namin siya, hindi siya ganun kaalat and yung suka naman saktong-sakto yung asim niya. Hindi rin siya matabang na katulad ng ibang suka. Sayang nga lang wala sila nung patis and out of stock daw. And yun, sobrang gusto ko siyang itry dahil nagustuhan ko nga itong toyo at suka ng select product. At dahil naloba tayo, ayan, hindi ko na masyadong mapapakita sa inyo kung ano pa yung mga pinagagawa ko dito. Kaya naman, tara na at mag before and after na tayo. So ulit, ito na yung before. And after, so ito na mga mi, yung final result ng aking kitchen makeover part 3. Ayan, iba na talaga yung itsura niya. And pati yung ambience mga mi, sobrang nagustuhan ko. Talagang fresh na fresh yung itsura niya, pati yung amoy niya. At talaga namang mapapatambay na naman ako dito sa aming kitchen. Ayan, sobrang nagustuhan ko lang din yung itong rack na to, naayos niya talaga ng bongga yung aming mga appliances. Ayan. So, ito yung close-up look. DIY lang yun, May. Yung sulat na yan, ako lang nagsulat nun. Ayan. Mahilig kasi ako talaga mag-DIY. So, ayan na itsura, maayos na yung aming kitchen cabinet. At para naman sa mga gusto din mag-makeover ng kanilang kusina, try nyo mag-DIY mga mi kasi mas maganda siya kung tutuusin dahil masusunod kung ano talaga yung gusto ninyong itsura doon sa project ninyo. At tulad ng mga stante na yan, mi, DIY lang yan, retasong kahoy, pati yung aming kitchen cabinet, pininturahan ko lang ng puti, pero nagbuka pa rin naman siya maayos.
So hanggang dito na lang muna mga mi, and magkita-kita tayo sa susunod na video. See ya! Mwah! Bye!